Hello mga kasim like-minded, kamusta po kayo? At ito, nagbabalik tayo muli para sa kasunod nating episode na ibabahagi tungkol nga sa story or sa autobiography ni Jesus Christ. So bago ko po pala umpisahan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na marami akong mga nati-take down notes sa book na A Course in Miracles. So itong A Course in Miracles ay kung saan lahat nakasaad yung mga trainings or teachings ni Jesus Christ nung siya pa ay nabubuhay sa mundong ito. So siya mismo nagsulat din ito, lahat doon din nakasaad kung anong mga tinuro niya sa kanyang mga apprentices at sa pagkakalam natin na sinasabi mga apostoles. At ito po yung book na yun, pakita ko lang. Ito siya. So kung titignan nyo itong A Course in Miracles, para din siyang Bible. Yung papel niya manipis lang, pero makapal, madami. As in, ang dami kong mga aha moment na hindi ko alam dati. Na sobrang pure nito at napaka-clear. Pero malalalim lang words niya. Kailangan lang nung paulit-ulit na basa hanggang sa mag-gets mo siya. Yan. Tapos, habang binabasa ko to, meron ding tong supplement. Sabihin natin yung parang tulong para maging clear yung ibang information dito para mas makuha mo siya. So, ang book naman na yon ay yung Making Love to God. Ito naman po yung book na yun. Pakita ko sa inyo. Ito. So, yan. So, ito kasi ay connected doon. No? So, ang mga tinuturo dito ay tungkol sa mga sexual energies na mga hindi natin alam, tungkol din sa mga information about pagkain ng ego. Ang galing nga eh. I mean, connected talaga sila. Kaya kung ano yung tinuturo dito ay halos nandun lahat. Medyo malalim lang ang words. Ito, dinidecode niya. Kaya mas talo ko siyang nagigets. So ito, magiging pangalawang basa ko na. Kakatapos, sinulat ko dito. Kakatapos ko lang siya basahin noong November 18 at inumpisahan kong basahin muli. Nandito na ako banda sa part na to. Yan. And hindi ko pa ito masishare sa inyo. Pero ang sinishare ko nga muna is tungkol nga diba sa autobiography ni Jesus Christ. So may mga notes ako na gusto ko lang ibahagi sa inyo na matagal ko nang gustong ibahagi. Hindi ko lang magawa. Kasi hindi ko mahati yung focus ko eh. Kumbaga meron pa kasi akong bit-bit na bagahe. Alam niyo ba kung ano yun? At yung pag-aaral ko dito sa Centennial College. Kahapon ay December 11, natapos na rin. Finally, natapos na ako mag-aaral. Kaya mag-apply na po ako sa PGWP. Yun po ay Postgraduate Working Permit. So pag nakakuha na ako noon, full na ako, puro trabaho na lang, wala na akong pag-aaral, wala nang sagabal. So, 100% ako sa mga ganito pa. So, mas ibig sabihin, mas marami pa akong time na may bibigay talaga. Yan. And itong mga take-down notes, ibabahagi ko sa inyo starting today, paunti-unti kong mabigay sa inyo. Yung mga aha moments, yung mga sinulat ko, hindi ko na kasi nililinyahan eh. One by one. So, imbis na linyahan ko, sinusulat ko na lang yung mga nagbibigay sa akin ng spark na, ay, okay to, yung something na talaga nakapagbigay ng tulong sa akin. Gusto ko rin ibahagi sa inyo, itong mga nakuha ko, para inyo ding magamit. No? Or makuha nyo, o who knows, baka magamit nyo din sa inyong personal na buhay. So, ito po siya. So, nandito po lahat yung mga notes ko. Actually, kung titignan nyo, napakarami na akong notes dyan. Lumit yung notebook ko, no? Kasi mas convenient eh. Kasi minsan nagdadala ako ng body bag, madali ko siyang masusuksok. Yan, so almost nandito na ako, paubos na yung notebook ko, nandito na. Dami kong ninonotes palagi. Yan. So nandito, sinulat ko yung mga do's and don'ts, some notes, and mga big points para sa akin. So ibabahagi ko sila sa inyo. So umpisahan ko dito sa do's. Yan. So yung do's dito ay always drink water early in the morning. Pagkagising, inugad ako ng tubig. Next is yung food first intake ko after ng tubig. Kung hanggat maaari, kahit anong mangyari, kung pwede lang, ay fruits or vegetable. Kung hindi man yon, yung peanuts. Yan. Sa akin kasi dito, ang meron lang ay peanuts. Bumibili ako ng mixed nuts. So yun yung kinakain ko. Yan. Kasi as much as possible, it starts from the nature. Para yung katawan natin, hindi malito. Kasi kung kumakain tayo ng mga, let's say, mga karne o kung ano man, pag pinasok mo sa katawan mo yon,
malilito yung mga hormones mo. Nasasabihin nila, ano na naman tong pinapakain sa katawan natin to. Nalilito ako kasi may hormones doon na kinain mo. Pag pumasok dito, malilito din siya. Yan. And then also, hindi kape. Nagulat, well, saka ko na napapaliwanag kung bakit. So next, 8 glass of water a day as much as possible. Walk to nature. Read book every day. Listen to highly vibration podcast. So ako po ay laging nakikinig sa Jesus and Ananda podcast. Meron kasi sila. Noon, kung gusto nyo po, check nyo lang po yung link down below para mapakinggan nyo rin kung gusto nyo po. No? Yun po yung araw-araw kong pinapakinggan at wala na po. Paulit-ulit, as in. Siguro nakakalima na ako sa lahat ng audio nila. Paisa-isa, tigli-5. Araw-araw kong pinapakinggan. As in, araw-araw ko siyang pinapakinggan. Ayan. Next, pray, mag-yoga, mag-stretching, mag-push-up, mag-plank, fasting. Always po ako nagpa-fasting. Express yourself first to yourself and gently to those around you. So, I have to express muna sa sarili ko bago ko i-express sa iba. Yan. Keep your own counsel as a valued mentor who has some learning or experience that tells you they know something you do not. Ibig sabihin, kung meron akong counseling or gusto ko mag-ask ng question o tulong, isa sarili ko muna, ibavalue ko yung sarili ko. Kumbaga sa taas, sa may kapal o sa source o kung ano man ang sabihin mo or whatever it may be, kung ano man ang tawag mo, mag-counsel ka sa kanila. At bigyan mo to ng halaga kasi for sure, marami pa ako o kayo na hindi pa alam na sila ay, na kung saan sila ay alam nila. Kaya dito ako nag-stick. Kaya dito ako mas nakikinig ngayon. Kasi totoo naman eh. Kaya saan pa natin tignan? Ibang klase sila. All I have to do is to let go. I-surrender yung sarili ko sa kanila. Kasi dati masyado akong nagsasabi sa sarili ko na hindi, kaya ko pa. Aalamin ko sa sarili ko. Kaya ko to. Hanggat kaya ko, aalamin ko, kumbaga, hindi ko muna kailangan, parang sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko muna kailangan tulong nila. So, the more na nagiging ganun pala ako, nagiging egotistical pala ako. Ganun ba? Okay, sige, hayaan ka muna namin. Hanggang sa nung nirelease ko na, ito, hinahayaan ko na, humingi ako ng tulong sa kanila, nag-asa ko sa kanila. The more na binibigyan ako ng maraming iba't ibang klaseng mga sinasabing himala. Mga sinasabing full of wonder, mga sinasabing full of miracles. Na mga nangyayari, nagugulat na lang ako, uy. Ayan. Okay, next, mga don'ts. Junk food. Grabe, ang tagal ko na, hindi na ako kumakain ng junk food. Pork, meron pa rin, kahit paano, hindi agad mawawala yan, nandiyan pa. Pero inuunti-unti kong nawawala na. Soft drinks, sobrang halos wala na. Meron pa naman, pero sobrang dalang. Read manga. Yan yung mga manga po na, yung sa mga anime. Yan, kasi grabe ako magbasa niyan dati. Kaya kong magbasa niyan ng 3 to 5 hours straight. Dire-diretso uubusin ko yung chapter. Ipagkaganon ako. Watch anime. Meron pa rin po. Ako, mahilig pa rin kasi at some point kasi kaya don't yung watch anime dahil sa mga suggestion na food kasi siya ng ego. Lalo na yung mga patayan, yung pinupugot yung ulo, mga ganun. Food kasi ng ego yan eh. So lalo siyang nare-trigger, lalo siyang lumalakas pag mga ganun yung palabas. Lalo na pag mga revenge at kung ano-ano pa. Dati mahilig ako manood ng mga ganun, magbasa ng manga ng mga ganun. Kaya pala sabi ko, nahahype tong isip ko. Pag mga ganun na binabasa ko, nahahype siya, ginaganahan. So, ang suggestion, kung ako man ay manonood ng ganun, as much as possible, yung something na heroic. Yung hero siya, na tumutulong. Yun. Hindi yung, isa siyang hero, pero siya yung mamamatay tao. No? But heroic something na tumutulong sa tao. Yan. So, next, sugar. Matagal ko nang alam to, bakit maaari, huwag kayong mag-intake ng sugar. Lalo na yung puti. Diba? It's chemicalized na yan. Hindi ko na ma-explain lahat. It's up to you kung mag-take kayo. Pero ako po, subok na, no sugar. Next, sweets, kahit anong klaseng sweets. Ako pag kumain po ako ng sweets, chocolate, minado ko, once nakapasok na, nako, walang tigil yan, tuloy-tuloy yan. So yun yung iniwasan ko talaga. Na I have to retrain my mind, discipline my mind para mawala itong mga to. Ayan. Yan, chocolate. Whatever happen, never attack. Kahit anong mangyari,
ginulog ka, whatever it may be, never attack. Attack meaning, hindi lang sa pamamagitan ng gugulpihin mo, kundi attack din pagdating sa isip. Pag-iisipin mo siya ng masama o kung ano man. Never attack. Yan. Movies. Never watch movies ng action or violence. At also mga pornography. Kasi pagkain ng ego po yan. Next, alcohol drinks. Alcohol drinks ko siguro, yan, tulad ng sabi ko nga sa inyo, di ba napapaliwanag ko naman, matagal na. I mean, sometimes sa loob ng 3 buwan, isang beses, ganyan. Sobrang dalang. Play games. Yes, nawawala na siya. Thankfully, nawawala na. Deep fried food. Yan, mga fried chicken, mga deep fried na mga french fries, at kung ano-ano pang deep fry. As much as possible, iwasan dahil ang mantika niyan, iba ang dikit niyan sa inyo. Mabigat at nagiging foggy, parang fog yung isipan mo. Hindi ko mapaliwanag ng buo, pero ang experience ko lang ay parang may humaharang dito sa akin, dito, lalo na sa third eye ko. Yan. Chips. Yan, halos wala na talaga akong mga chichirya. Don'ts din, no? Yung food that is poisonous to your soul. Yan, kasi mga kinakain natin na hindi kaaya-aya, poisonous yun sa ating kaluluwa. Okay? Factory-produced foods are not in body's best interest because they are high in fat and full of hormones that confuse the body's regulatory system to the extreme. So, yun po. Niwala man kayo sa hindi, it's fine. Maaaring hindi nyo agad matanggap to. Pero ako kasi, back in the Philippines, nagawa ko na po to. Natanggal ko na talaga siya. Na halos hindi kami nagtitake, lalo na ako, ng mga factory food na ginawa, pinroduce sa factory. Well, hindi 100% na natatanggal kasi pag pumunta ka sa convenience store o sa grocery store or market, nandyan yan, talamak yan. Nandyan yan, mas marami sila. Yun. So, ganun pa man, tulad nga sinasabi dito, pag more kasing ka nagtitake ng ganun, nako-confuse yung iyong hormones, nako-confuse yung body mo sa regulatory system mo ng matindi. Yan. Okay? So, next, do's ulit, respect yourselves, respect your body, respect your thoughts, respect your actions, and respect your words. Yun po. Sa sarili po ito. Respetuhin po natin ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating iniisip, ang ating actions, at ang ating mga sinasabi. Magbigay pa po tayo ng respeto. Keep up the good work of growing and allowing the divine into your mind. Through loving kindness, meditation, forgiveness, and happy thoughts about a bright future. So yon, keep up ko lang yung aking, kayo rin po, keep up nyo po yung pagpapagrow, pag-aalaw, pagtanggap ng divine into your mind sa pamamagitan ng pagmamahal, kabutihan, meditation, pagpapatawad, at masasayang isip, thoughts, pagdating sa maliwanag na hinaharap. Yan. Meron pa dito, I am child of God. Ganun din po kayo. Sabihin niyo yun sa sarili nyo na kayo ay child of God. Sabihin niyo, I am child of God. Yan. I am created to create good, beautiful, and the holy. So yun, kayo rin po ay ginawa dito para makagawa ng kabutihan, kagandahan, at holy. No? Yan. Matutunan ko ang body is to render itself unnecessary. Sa ako napapaliwanag yan. Lagi kong isali si Jesus Christ sa mga gagawin ko. So like, ask ako ng question sa Kanya, kung mga gagawin ko. Kasi sa conversation with God, ang tanong doon is, lagi ka bang nasa tabi namin, Panginoon? Sabi niya, yes. Ba't parang hindi namin maramdaman? Kasi kinakalimutan mo. Pero wala kasing time sa kanila, di ba? Anytime, every time na iniisip mo siya, automatic, nandyan agad siya. Ganun siya kabilis. Andyan siya lagi. Sabi niya pa, hanggat kaya mo siyang imaginein na nandyan siya palagi, nandyan siya. Kung kaya mo siyang imaginein na nakakausap mo, makakausap mo siya. Which is napatunayan ko yan, nagawa ko yan. Back then. Tandang-tanda ko, hindi ko makalimutan. Nung bago kami pumunta sa Canada dito,
Sabi ko, meron na kaming passport, meron na kaming visa, wala kaming plane ticket na papunta dito. Ang sabi ko kay God, God, okay na po lahat. At alam ko naman, nagpapasalamat ako sa inyo in advance na makakapunta kami ng Canada. Pero ito po, nakikita ko yung pera, wala. Yung pambayad sa ticket. Di ba po na-settle yun na to? Yung sumagot talaga sa isipan ko, sabi niya, oo anak, huwag kang mangalala. Nagawa ko na lahat. Lahat ng mga situations, mga tao. In-orchestrate ko na lahat ng mga mangyayari para mangyari yan. Sabi ko pa sa kanya, pero bakit po ganun? Ba't ako pa ulit-ulit nagtatanong? At ang sagot niya, kasi nagdududa ka. Yun. The more na paulit-ulit ka nagtatanong sa isipan mo sa mga ginagawa mo kung mangyari ba o hindi, it's just because you're doubting. Diba? Yun, ang galing nga. And then, kaya pag nai-imagine ko lagi nandiyan si Jesus Christ, nakakausap ko siya, it will as well. Kailangan lang ng practice. Practice saan? Sa sinasabing spiritual eye. Hindi mo siya makikita sa physical eye at first. At sa physical ear. Kundi sa spiritual. Pipikit ka, kakausapin mo siya doon, gamit mo yung spiritual eye, itong third eye. Yun yung gagawin mo. Kaya meditation ang sagot. Kung gusto nyo po, kung pipiliin nyo to, kung hindi man, it's up to you. Yan. And dito, next is ready to listen, willing to learn, and able to do. So yun, matutong makinig at maging willing na matuto at gawin. Dito po papasok yung what is your willingness to learn and what is your willingness to accept change. Kasi kung maraming tao na gusto lang mag-learn, 'di ba? Pero ayaw naman nila tanggapin yung mga pagbabago, yung change, then hindi nila magagawa yung action because they don't want to do the change. Ang hirap. Yan. Okay. Next, my body is designed to eat only fresh and healthy foods. Ayan. So, yun yung reason kung bakit yun yung unang-unang i-intake sa katawan. Do's ulit. Some exceptions such as nuts. Yun po. Kaya po kumakain ako ng peanuts. Ito yung exception kasi yung mga peanuts kasi pwede siyang i-preserve. Huwag kayo kakain ng mga mani na deep fry. Huwag. Doon kayo sa nilaga. Nilagang mani. Yun po yung gawin nyo. Mas maganda po yun. Fresh fruit salad. You could eat quite well if you all ate less. Yon. Pwede kang kumain naman ng kahit ano o makakakain ka ng mabuti kung konti lang ang kakainin mo. And consume more fruits and vegetable and happy animals. So, marami po kasi na ini-slaughter, yung pinapatay yung mga animals o yung mga kinakain natin mga karne na nahihirapan na merong pain. So, dito po may mga, narinig niyo na po ba yung halal na sinasabi? Halal na brand. So, nagtataka ako bakit ano ang difference ng halal. Ang halal ay kung saan yung mga animals or mga chicken, mga baboy o kung ano man, pinapatay sila ng walang pain. Ang galing nga eh. Meron silang way kung paano nila pinapatay yung baka, yung chicken, yung baboy, para walang pain. Yun. So, may pattern sila. Kaya siya halal. Yan. And then next, lighter salad. Nature of your beings needs the element found in natural food to function at its best. So, yun. Kailangan natin ng natural food para mag-function itong katawan natin ng mas mabuti. See each meal as a means of nutrition for the soul. Na makita natin na lahat ng ating mga kinakain na para sa nutrition o kalusugan ng ating kaluluha, soul. If you have spiritual practice, add this to the regimen you believe brings you closer to God. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagkakaroon ng spiritual practice, tara na ako, ito yung ginagawa ko, idagdag ko to sa parang pattern na ginagawa ko sa buhay ko. Kasi the more na naniniwala ako sa ganito, the more na ako yung mapapalapit sa may kapal. Yan. All foods designed to eat grow not in cardboard boxes or aluminum trays, but in the ground and on trees and bushes. So, yung mga pagkain po ng mga nasa box, mga sa aluminum foil or what, na pinreduce, hindi po nakadesign yun para ikain o ibigay sa katawan to. Kundi yung mga pagkain na galing mismo sa puno, galing sa lupa, na tumubo. Yan.
So, ibig sabihin nun, halimbawa, may mga fruits na nasa lata. Siyempre, mas mabuting kainin yung wala sa lata kaysa yung nasa lata. Pero kung wala talaga, hindi pa magawa yung ganon, it's okay. Kailangan nyo lang i-practice ang inyong isipan. Na iisipin nyo na bawat kinakain nyo ay i-convert nyo sa kabutihan. Yun. Pero ganun pa man, as much as possible, nature pa rin ang pinaka-best. So yun, umpisa na po natin ang ating sharing for today. Hello everyone, once again, this is Rudy Caserna. At yun nga po, maraming salamat talaga. Salamat po talaga dahil nandito kayo palagi. Ito, inaabangan niyo yung aking next episode na ibabahagi sa inyo tungkol nga sa kwento dito, di ba? Kay Jesus, my autobiography. At yun na nga, ang topic natin ngayon ay tungkol na nga sa early teachings and travels. Yun yung sinabi ko sa last vlog, di ba ito? Early teachings and travels. Yan. So, ganun po ulit, no? Babasahin ko and itatranslate ko sa Tagalog sa hanggat makakaya ko para madali po maunawaan ng mga manunood. Bababaan natin yung lingwahe or sabihin natin yung easy to understand language para mag-gets po ng lahat. Okay? So yun, early teachings and travels. I was holding classes. May class pala si Jesus na ginagawa. Informal classes, discussing these materials with young people who are disenfranchised and disillusioned with the powers that be. So, ibig sabihin, dinidiscuss niya to sa mga kabataan na kung saan hindi na nila, kumbaga, lito na, hindi na masyadong na program na sa mga sinasabing makapangyarihan ng mga tao noon. Kasi ganoon naman talaga kahit hanggang ngayon kung sino yung mga pangyarihan, kung ang daming sinasabi na dapat ang gawin mo. Ito ay para sa'yo, nararapat sa'yo yung ganito ganon. Parang sila yung dapat na susundin mo lagi. Yung parang wala kang freedom kasi they have the power. Na gusto nilang ipakita na ikaw ay kawawa. Na sila ang may kapangyarihan para matulungan ka. Kasi the more naniniwala kasi ikaw sa ganon, alam mo kung anong mangyayari? You lessen your power. Naniwala ka doon, ibig sabihin, tinatanggap mo na wala kang kapangyarihan na mabago mong buhay mo. Naaasa ka sa kanila. Aasa ka sa ayuda, aasa ka sa kung ano-ano, aasa ka sa parents mo, aasa ka na hindi mo kaya, wala ka kasing alam, wala kasi ako natapos. That's how it is. Pero kung itong tinuturo ko sa inyo o napapanood nyo, lalo na yung 5 basics, itong mga tinuturo ko pang iba, it will give you power and understanding sa sarili mo na kaya mo. Okay po? So yun. Some of them were very upset with me when I gave a different interpretation of a scripture or proposed that perhaps the scripture was being taught in the wrong way in the churches. So, kita nyo yun, siyempre nagbibigay siya ng mga discussions sa mga kabataan at ang iba ay hindi nagugustuhan kung paano siya magturo. Kasi nga ibang-iba ang turo sa churches kaysa sa sinasabi ni Jesus Christ. Na-upset sila that these beings went to. But this did not bother me. Pero walang pakialam si Jesus Christ. Ang galing, no? Hindi siya nababother sa mga ganung klase. Ang galing talaga, as in, ang galing. Yan po yung, yung level na pinipili kong hangarin. Kasi, pag nagtuturo ka, kung sino man, galit na sila or what, hindi ako mababother. Sarap ng ganun, no? Na talagang you have to care, but not that much. Yan. So, yan. I was always open for a healthy discussion or argument. Yung pala yung ginagawa niya. Open lagi siya sa isang sinasabing diskusyonan o kung may argument man, pero healthy siya. I was always open to hearing somebody else's point of view. Yung pala siya. Lagi siyang open na mapakinggan yung anong point of view sasabihin ng ibang tao. But I was very well educated in the principles of spiritual connection to the non-physical. Kahit open siya sa ibang opinion ng ibang tao, hindi siya naaapektuhan dahil nga siya ay sobrang na-educate. Well-educated siya. Talagang nakapag-study, pinag-aralan niya ng maigi. Yung prinsipyo ng spiritual connection na tinuturo sa kanya ng non-physical. Yung ngayon ng source, no? Na kinakausap siya palagi. And in the text of the Old Testament, as you call it, yan nga, some of my discussions became heated. Ayun. So, di ba nga sa Old Testament,
Actually, marami kasing fear dyan eh. Fear-based information. So, kumbaga naging mainit yung discussions pag yun ang pinag-uusapan. But I often won the argument ngunit lagi siyang nananalo sa argument because of my superior knowledge of the material. Yun po yung pinagkaiba eh. Kumbaga kung magkipag-discussionan ka sa mga ganitong bagay. Kaya nga po naalala ko lang nung ako ay mag-work sa Disney Plus as a chat support Japanese account. So meron kaming trainer noon. Nasabi niya, never ever discuss pagdating sa politics or sa religion. Kung yun ang pag-uusapan, brace yourself, mag-seatbelt ka na. Seatbelt ka na kasi magkakagulo na yan, magkanta ka na. Yan. Pero kung superior kasi yung knowledge mo talagang aware ka, kaya mo makipag-discussionan. Pero sa point ko sa akin, hindi ko na nakikita na necessary sa akin makipag-discussionan na ipilit ko pa yung nalalaman kong baga mas mabuting sarili ko na lang at ibahagi ko na lang sa mga tao katulad mo na nanonood dito na interested. Ganun. Mas open ako mag-share sa mga katulad mo na talagang gusto ring makinig at talagang willing matuto. Yan. Pero malalaman ko agad kung gusto o ayaw ng isang tao. Malalaman ko agad through feelings. Kasi minsan pag nag-uusap kami, binibigyan ko ng mga papitik-pitik na informations pagdating sa ganito. Mararamdaman mo yung parang may reflect back na parang tinatanggal nila. Parang may ganun. May harang sa kanila. Yan. So pagka hindi ka masyadong tinutuloy. Anyway, my role as a teacher was not new after my enlightenment. So, as being teacher daw, hindi na daw bago sa kanya yon after nung siya ay nagkaroon ng enlightenment. I already had a following of sorts in my 20s. I would roam around with this group of young men and women that I was associated with. So, dati pa lang pala, nung mga 20s pa lang siya ay nag-iikot sa mga kagrupo na kung sa mga babae at mga lalaki na nakakasama niya. Kumbaga, yung mga tinuturuan na pala talaga siya. We would travel here and yon to the other villages and other towns na kung saan kasama niya na pumunta sila doon, yung parang mag-discuss tungkol sa mga ganitong bagay. Not as a gang of marauding delinquents as it sounds. Ngunit hindi siya as a grupo or a gang na kung magbibigay ng mga kalokohan or what. Hindi. That is not what it was at all. Okay? So we merely exploring the environment. We were exploring and going on adventures to find new communicators. So yun pala yung ginagawa nila. Kaya sila naggaganon, nag-iikot sila, nagta-travel sila para makahanap sila ng iba pang communicators. Parang ito po yung ginagawa ko, hindi man ako makatravel o makapunta sa inyo. Kaya po ginamit ko talaga ang YouTube para po yung lahat ng mga nalalaman ko ay mabahagi ko sa ibang tao. At aware po talaga ako na kung sino yung open at ready at nagkakaroon ng connection sa energy na may similarity with my own vibe o vibration, mahahanap niya talaga to. Pero kung wala pa talaga sila sa ganun, never ever nilang mahahanap to. Never talaga. Never. Never nilang mapapanood, never nilang maririnig, never nila ako makikita. Yun. Pero kayo po ngayon na nanonood dito kasi we have the same vibration na. Kaya kayo ngayon nandito at pinapakinggan ito. Yan. New areas of interest. We would travel to port towns and meet people from overseas and other lands. And this was very exciting at that time. So, ang galing, no? Madami niya palang ginawa talaga, hindi lang sa mga town, baryo-baryo, kundi sa mga ports, yung mga parang pier, ganon. At nakikipag-meet sila ng iba't ibang klaseng tatas para makipag-usap sa mga itong klaseng bagay. Na? It was on these excursions that we came to realize that few of us who were brave enough to step out of our cultural conditioning and participate in these kinds of activities. So yun, kumbaga na-realize nila na only kakaunti ang mga taong willing na lumabas sa nakondisyon ng kultura. Kayo po, kayo ba ay willing din lumabas ba? Sa mga nalalaman nyo sa kultura, sa pamamagitan ng pag-share ng video ito, sa story or di kaya sa forefront o pag-post mo nito sa iyong Facebook. Kaya mo ba? Gagawin mo ba? Kaya mo bang lumabas sa kultura na, ay baka ano sabihin nila sa akin? Baka nawiwirdoan na ako. Ano na ito nangyari sa'yo? Yung ganon. Yan.
Kung kaya mo ma-share to, ibig sabihin lumalabas ka na. Nare-realize mo na talagang kaya mong lumabas at kaya mong ibahagi yung mga ganito dahil you're starting to become more higher vibration. Hindi ko sasabihin na you're becoming different. No. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Lahat tayo equal. Ang only difference is ikaw at ako ngayon ay mas malayo lang ang napuntahan na. We are evolving, meaning yung energy natin papataas ng pataas ng pataas. Ayun siya. Okay? So that there were many other religions and that there were many other places one could go. It was then that I began to find interest in other societies and other cultures, particularly east of where I was living in the Mediterranean. There were many travelers from India, Central Asia, and South Asia who were coming through that area of the world. So, kasi nga, di ba, pupunta sila sa port. Yan, ay pag-usap doon, marami sila nakikita iba't ibang klase ng mga tao. And then, doon nagkaroon siya ng interest si Jesus Christ. Si Jesus. Na, may mga travelers pala na from India galing. Na galing Central Asia or South Asia. South Asia pala. Southeast Asia. Na kung saan nanggagaling nga doon. So there were many tales, maraming mga tales o mga kwento na of other religions and other areas that piqued my interest and indeed came to affect me greatly. So marami siyang naririnig na tungkol kasi kung kayo kasi ay nasa isang lugar lang, kung saan man kayo lumaki, for sure meron nabubuong religion dyan o kultura. Kung ano man ang nabubuong kultura o religion kung nasan kayo ngayon, yun yung paniniwalaan nyo kasi paulit-ulit na naturo sa inyo yan. Hindi lang yan, kundi pati mga kasama mo sa buhay, yun din ang pinapaniwalaan nila. So, once na may nakita kang ibang tao, pumasok, sabihin natin Indiano, sabihin natin Malaysian, o sabihin natin Hong Kong, o kung saan man part ng dyan sa atin, malapit sa Asia na yan. So, magugulat ka, ba't parang ibang paniniwala ng mga to? Yan. So, may magkakaroon ng banggaan at parang, hindi, iba yung turo sa akin, ba't iba turo nito? Ganun. So, nangyari kay Jesus Christ, matindi ang impact sa kanya. Nung nalaman niya na may mga ganun pa palang klaseng religion. Yan. And then, I had a great desire to travel. So, doon na siya nagkaroon ng desire na gusto niya mag-travel to these areas at para ma-investigate their religion and find out about their cultures. Yan. To find out about their ways, to find out about what they're up to. So gusto niya kasing malaman kung anong religion nila, ano ba ang kultura nila, ano ba ang way nila, and also kung what are they up to, ano bang pinupuntahan nila, something like that. Indeed, I decided to go on a journey to these places after a trip to a port town. So nag-decide siya na pupunta siya sa journey na ganon after niya mag-trip. Di ba nga pupunta sila, dumadayo sila sa mga port, sa mga parang pier. Yan. So, Mary had stayed at home. Pero si Mary kailangan mag-stay sa bahay. Okay? This was when she was still living with her mother. Ito yung time na siya ay nasa bahay pa ng kanyang o sa poder ng kanyang ina. Before we were a married couple. So ito po yung kwento, yung continuation na, di ba nga medyo nag-skip si Jesus Christ dun sa una kong piniwanag na kinasal na sila, ganito ganun. So nung bago talaga sila ay kasal, siya muna ay nag-travel nga. At itong si Mary Magdalene ay nandun pa sa poder ng kanyang nanay. Yan. I went home and told her that I wish to go on a journey. So, pumunta siya sa bahay and then sinabi niya na gusto niya mag-travel. Jesus Christ, that I was going to on a trek, paglalakbayan, into a different part of the world. Yun nga, ibang bansa. Diba? At that, I would be leaving her behind for a little while. Na kung saan, siyempre, pag ikaw ay travel, sabi na, maiiwan muna kita, mag-travel muna ako dun sa ibang bansa. Ayan. This caused a great rift between us. So, siyempre, nagkaroon ng rift. Ibig sabihin, matinding siguro na pagtatalo. I don't know kung anong mga klase yan, but she was very angry with me and would not talk to me for quite some time. Kasi Mary,
Nang narinig niya yun, sobrang siya nagalit, hindi siya nakipag-usap kay Jesus Christ. Di ba? Yung mga typical na nangyayari sa mga relationship, ganyan, di ba? Ganyan, naiiwanan mo na ako. But I bided my time and waited until she had come down. Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Nag-take siya ng time hanggang sa tumahan na si Mary. Yan. Hanggang sa, it took several weeks. In fact, she was very distressed. Distressed si Mary. Sa sinabi nga ni Jesus na magta-travel nga siya pupunta sa ibang bansa kasi nandun yung interest niya. Yan. That I was leaving her. Yun nga. Kasi iwanan niya and thought that I would not come back. Yan. Akala kasi ni Mary hindi na siya babalik. Kasi nga, mag-aano siya, magta-travel. Next, that I would not return to her. So, most likely yun kasi ang common na iniisip ng mga tao kapag nagkakaroon ng long-distance relationship. Lalo na ngayon, hindi na halos effective yung long-distance relationship. Alam niyo ba kung bakit? Ito yung masasagot ko sa inyo at nakita kong umuubra talaga at yun yung nagiging rason. First, siyempre, kung lalayo ka sa partner mo, kaya hindi siya nagtatagal kasi unang-una sa lahat, maraming social media. Pwede mag-search ang isang tao na paano mo malalaman kung tapat sa yung isang tao. Ganyan. Hindi ko alam kung yun ang sinesearch o isa-search niya na paano mo malalaman kung niloloko ka ng isang tao. Ganun kasi yun eh. Pag yun ang sinearch ng isang tao sa long-distance relationship, marami siyang makikita, mga ways, mga information, kukonek siya dun sa channel na yan, bibigyan siya ng maraming informasyon, gagana si law of attraction sa kanya, bibigyan sa kanya lahat ng sobrang sandamakmak ng informasyon na good to be true. Kung ano ang mga ways o mga rason para mo malaman kung ikaw ay niloloko ng isang tao. Ganun yun. Kaya nga po, dalawa eh. Either hahanapin mo kung paano ka niloloko o hahanapin mo kung paano siya tapat sa'yo. Doon nagbabari yun. Nakakala mo tamang ginagawa mo na, tama to. Alam ko na niloloko mo ako kasi wala kang time, kasi gento, kasi nagpapabango na siya na hindi naman dati nagpapabango, kasi hindi na dati nagagawa yung ginagawa namin, busy na siya sa work niya, halos di niya ako nakakausap. Yung mga signs, yan. Rather than hanapin mo yung, mas maganda, mahanap mo nga talaga kung bakit siya tapat sa'yo. Paano mo malalaman na isang tao ay talagang tapat sa'yo? Yan. So yan, iba't ibang klase kayo po mag-search, alamin niyo po, malalaman niyo po yan. Ganun. And other thing is, pag magkalayo na kasi, hindi mo alam kung anong iniisip ng partner mo doon sa ibang bansa at ikaw kung nasaan ka ngayon. Kapag ang isip mo kasi, iniisip mo yung, ay baka siguro mamaya may iba na yon. Pag yan in-entertain mo, you will become what you think about. Tapos pag inulit-ulit mo pa, talagang pwedeng mangyari yon. Kaya nga yung mga babaeng sinasabing tamang hinala, kaya nagkakatotoo kasi grabe ang power ng hinala ng isang babae. Kaya nagkakatotoo kasi paulit-ulit, emotional pa yung babae, kaya nagkakatotoo. Yun po. No? Kaya nga po yung mga babae, kapag hindi nila na-align to, kung paano sila mag-isip, malakas ang manifestation, mabilis magkatotoo. Yan. So kung hindi align to, hindi rin automatic, yung puso nila, kahit sobrang lakas ng feeling nila, baliwala. Kung hindi naman sa baliwala, lalong lalakas kung anong iniisip nila because they felt it. Grabe yung power ng babae sa manifestation ako nagsasabi sa inyo. Pag yan nag-isip, may nararamdaman silang kakaiba, alam nila may something talaga na nararamdaman sila. Yun. Kaya kung hindi align to, yung dito at saka dito, yung puso, so, ano mangyayari? Of course, pwede silang ma-stress, magkaroon ng anxiety, pwede maging mahibang, hibang, pwede silang like, kung ano nang isipin. Kasi nga, tamang hinala. Hindi naman totoo, nagiging totoo na tuloy kasi paulit-ulit nilang iniisip, nanapan pa ng video, nakakita pa ng tao na katulad mo na ganyan din mag-isip, napatunayan nila, kaya nagkatotoo. Yan. So, yun po yung mga nangyari. Anyway, this was not the case. I fully intended to return. Yun talaga ang intention ni Jesus. Talagang lalabas siya, pero babalik talaga siya. I simply knew that there was something inside of me that had to go on and walk about. Simple lang na alam niya na meron siyang nararamdaman sa kalooban niya na kailangan niya talagang lumabas o pumunta doon or lakarin
tungkol dito nga sa pagpupunta niya sa ibang bansa. As you say, this term of the Australian Aborigine, anyway. So, kumbaga pinaliwanag ko lang. Kumbaga sinasabi nila na ito yung term na ginagamit ng Australian. But of course, it was not called that then. Hindi po ganun yung term. It was called bad behavior in my time. Di ba? So, before pag ang nag-asawa, o magka-relationship, pag ikaw ay pupunta ng ibang bansa, suddenly, pero kung intend mo naman talaga na bumalik, okay. Pero siyempre, yung partner mo, or kung sino man, ang inisip nila is bad behavior kapag ganun yung gagawin mo. Yan. I received censure from many people around me as I decided to do this. Censure. Ibig sabihin, yung pagbati ko sa kanya. Kasi pag ikaw may maling nagawa, magkakaroon ka ng censure, titirahin ka, ganito, gano'n, at kung ano pang sasabihin sa'yo. Yan. And then, from many people around me as I decided to do this, for I decided to do it without any compatriots from the group in which I had been hanging around. So, without nung siguro kasama, compatriots, mga kasamaan sa grupo niya na kung saan nakakasama niya. Yan. At this time, I was 24. 24 years old pala siya noon, and I had reached manhood. So, nung 24 years old na siya, nagkaroon na siya talaga ng maturity. Nung ako po ay 24 years old, ako po ay nagkaroon ng anak. Ibang-iba, no? But anyway, I was strong, powerful, and independent. O, diba? Strong siya, powerful, independent. Iba naman yun sa akin. Pero okay na. Tama na tayo. I knew that I needed more information. Yan. I was hungry for information, and my internal workings were telling me that I needed to do this. Yon. So, ito po yung sinasabing intuition eh. Yung feeling mo may something na gustong sabihin sa'yo eh. Yan. Na talagang sinasabihan siya na, parang, ano ba, yung internal workings mo na kailangan mong gawin to. May inclination eh. Yung parang hindi mo, parang minsan hindi ka mapakali, bakit ganito yung nararamdaman mo? May gusto siyang sabihin sa'yo. Na hindi mo lang siya maintindihan minsan kasi nga, confused to. Marami kang iniisip, na kung ano-ano. Kaya kung may sasabihin to, ano ba? Kali di ako makatulog. Yan. Anyway, yon. And then, as I listened to tales of the Far East India and such places, I felt an overwhelming desire to go. And I could not stop myself. So, pag siya ay nakakarinig ng mga information or story tungkol sa India, hindi niya mapigilan ang sarili na at dapat makapunta siya doon. Yan. I told Mary this, and she ran from me, and she ran from the room, crying and upset, knowing that I would be gone for some time. Of course, natural yan sa mga relationship, di ba? Pag-aalis, iiyak, ganyan, magagalit, and so forth. Yan. For the journey was some considerable distance, kasi ang layo nga naman ng India from Jerusalem at the time. I did not even really understand how far it was. Pero hindi alam ni Jesus Christ kung gaano kalayo ang India from Jerusalem before. Or how long, gaano katagal it would take. But she must have known in her heart that it was going to be some time indeed for this journey to transpire. So alam naman, kumbaga sa puso ni Mary Magdalene, na alam niya talaga na magtatagal to at some time. So yun guys, dito po nagtatapos yung story nito tungkol nga sa early teachings and travels. Ang next po na magiging topic po natin, yun na, yung journey na. Ito na, chapter 2, journey. Yan. So dito sa journey na ipapaliwanag na dito kumbaga kung ano nangyari, ano. So abangan nyo po, magiging maganda po ulit ang story nito. So once again po, maraming salamat at ulitin ko lang kapag wala pa akong na-upload na vlog, kasi once a week po ako nag-upload, panoorin nyo pong muli yung iba kong mga vlogs na mga shinare sa inyo para po may makuha kayong another aha moment. Lalo na sa love, lalo na sa ano ba ang ego, at kung ano pa. So once again, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagnood ng mga sinishare ko sa inyong vlog. At naniniwala ako na marami po kayong nakukuhang mga impormasyon na pwede nyo magamit dito sa inyong buhay. At sinasuggest ko rin po na gamitin natin to, bigyan natin ng action
ang bawat impormasyon na ating natututunan kasi hindi siya gagana talaga kung ito ay hindi natin binibigyan ng action. O kumbaga, binibigyan talaga ng consciousness, binibigyan mo ng malay ang bawat bagay na iyong natututunan. Ayan po. So once again, my name is Rudy Claserna. See you po sa aking next vlog. God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok